Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang Pi Network at ang kahalagahan ng Pi Day ngayong taong 2025. Maraming haka-haka tungkol po sa posibleng paglista nito kay Binance. Pero ano nga ba ang tunay na kalagayan ng Picoin matapos ang March 14? Ayan, tataas ba ang presyo nito or babagsak? Ano kaya ang kahalagahan ng migration deadline at KYC verification? Lahat pong yan po yung mga tanong na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba ng screen. Ayan. Ngayon ay ano po ang nangyari sa Pi Network? Ayan, or ano po ang posibleng mangyari dito sa Pi Network matapos ang March 14. Kasi ang March 14, ngayon po yan ay ang Pi Day. Ayan, ano kayang mangyayari? Tataas kaya ang presyo ng Picoin or babagsak? Yan, dahil po sa dami ng usap-usapan ay maraming crypto enthusiasts ang nag-abang ng major announcement ngayong Pi Day. Ayan, marami ang umaasa na ito po ay maililista kay Binance. Pero sa kasamaang palad ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila. Ayan. Ang Binance ay isa po sa pinakamalaking cryptocurrency exchanges dito sa buong mundo. Para po sa mga hindi po yan nakakaalam. Ayan. Pero yun nga lang ang problema dito sa Pilipinas ay hirap po tayong magamit si Binance. Ayan. Accessible lamang po siya sa mobile phone or sa mobile applications. Ngayon ay kahit anumang coin kasi na mailista kay Binance ay madalas na nagkakaroon ito ng mas mataas na trading volume at saka demand. Kaya natural lang na maraming nag-abang kung mangyayari nga ba ito dito kay Pi Network. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang presyo at prediction naman para kay Picoin? Yan, kahit hindi pa listed dito kay Binance ang Picoin, nakitaan pa rin ng paggalaw ang presyo nitong si Picoin. Ayon sa mga ulat ay tumaas po ito ng 13.89% sa loob ng 24 oras bago ang March 14. At ito po ay umabot sa $1.67. Malaki po ang itinaas nito dahil sa mga espekulasyon, ngunit matapos po ang araw na ito ay bumalik ang kanyang presyo sa $1.40 dulot po ng market corrections. Ngayon ay may dalawang posibilidad na magiging future price ng Picoin. Una ay kapag ito po ay malista kay Binance ay maaari po itong tumaas sa presyong $3 at hanggang $5. Or halos 233% increase mula sa kasalukuyang presyo nito. Yan, pangalawa ay kung mananatili po itong unlisted, yan, maaring bumagsak po ito sa $1.20 bago po muling sumubok na bumangon depende po sa development ng network. Sa madaling salita ay malaki po ang epekto ng Binance listing sa presyo ng Picoin. Ngunit may isang bagay pang mas mahalaga, ang migration deadline at ang KYC requirement. Ayan. Bakit po mahalaga ang migration deadline at KYC verification? Ang migration ay ito po yung proseso ng paglipat or pag-transfer ng Picoins mula sa testnet patungo sa mainnet. Sa madaling salita, ito po ang tunay na paggalaw ng mga token upang magamit na ito sa labas ng Pi app. Ngunit para magawa ito ay kailangan pong dumaan muna ang mga users sa KYC or Know Your Customer Verification. Isa po itong proseso kung saan kailangang i-verify ang iyong identity bago makasali sa mainnet. Ayon po sa Binance, ang lahat po ng Pi users ay kailangang makumpleto ang KYC at migration bago po ang March 14, 2025. At wala na po silang ibibigay na extension. Kaya last day na po ngayon, March 14. Ayan, last day na po ngayon ng araw para makumpleto ang KYC
verification para sa mga hindi pa nakakapag-KYC. Ayan. Ngayon ay kung isa ka pong Pi holder at hindi mo pa ito nagagawa, posibleng hindi mo magamit ang iyong Pi token sa hinaharap. Kung hindi ka po makapag-migrate sa mainnet bago ang deadline. Yan, ang nakakalungkot po diyan ay maaari pong mawala lahat ng iyong minina. Ngayon ay ayon po kay Tanga Pandi Durai. Ayan, Tanga Pandi Durai. Siya po ang CEO ng CoinPark. Kapag ang isang user ay nakapag-migrate na, magagawa na po niyang gamitin ang PiCoin sa open market transactions. Tulad po ng pangkaraniwang crypto assets. Ibig sabihin ay maaari na itong i-trade, bilhin o gamitin sa iba't ibang third-party applications. Ayan, mayroon po akong nababasang mga nagko-comment na hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, ang sunod na kanilang gagawin sa kanilang PiCoin pagkatapos po ng migration. At ayan po, sinabi po rito ng CEO ng CoinPark na si Tangan Pandi Durai na pwede na po itong i-trade yan or ipalit sa ibang mga cryptocurrencies. Yan, pwede mong ipalit sa USDT, pwede mong ipalit kay Bitcoin. Ayan. At saka sa ibang mga mas gusto mong cryptocurrencies. At syempre pwede na ring i-hold mo. Ayan, pwede na ring i-hold mo yan. Baka maaaring tumaas pa ang value nito sa hinaharap. Or yung iba naman ay syempre pwede mo nang i-withdraw. Ayan, syempre ibenta mo muna. Mostly ang ginagawa ng iba is ibebenta nila or ipapalit nila sa USDT, sa kanila ibebenta sa P2P. Ayan, para ma-withdraw nila sa cash. Ngayon ay kung hindi mo po ma-migrate ang iyong Pi bago ang deadline, maaaring manatili lang itong virtual asset sa loob ng Pi app nang walang aktual na halaga sa open market. Pero ayan, meron pang sinabi na meron pang warning. Ayan, talagang yung last 6 months lamang po ang maaring maiwan na maiwan sa balance mo kung hindi ka nakapag KYC sa deadline na ito. Ayan, yung last 6 months lang, yung mas luma. Ayan, yan na po yung maglalaho, mawawala na po yan, masusunog. Ngayon ay bakit nga ba espesyal ang March 14 para sa Pi Network? Yan, kung bago ka po sa Pi Network, baka nagtataka ka or baka nagtataka ka kung bakit laging March 14 ang inuugnay sa kanilang mga major updates. Yan, simple lamang po yan. Ito po ay dahil sa mathematical constant na pi na may value na 3.14. Kaya perfect na ito ay iniuugnay sa March 14. Yan, March 14 na 3.14. Ayan. Ngayon ay tuwing Pi Day ay inaasahan ng mga users ang malalaking balita or updates mula sa Pi Network team. Nitong mga nakarang taon ay dito po nila inilabas ang major milestone ng kanilang ecosystem. Kaya naman maraming umaasa na dito na rin i-announce ang paglista kay Binance. Pero tulad ng nakikita natin ngayon ay mukhang malabo po itong mangyari. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Patuloy pa rin po ang developments ng Pi Network at ang posibilidad pa rin na mailista ito sa mga crypto exchanges sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng PiCoin? Ayan. Kung ikaw po ay isang PiCoin holder, ayan, or investor, ay meron po tayong meron po tayong ilang maaring pwedeng gawin pagkatapos po ng March 14. Ayan, March 14. Kung nakapag-migrate ka na po at verified ka na sa KYC, ay maganda po yan. Ayan, sana nga ay lahat ay nakapag-migrate ng maayos at nakapag-verified na. Kasi
handa ka na pong gamitin ang iyong Pi coins para sa future transactions kapag ito ay naging available na sa open market. Ngayon maliban dito, ayan, pangalawa ay kung hindi ka pa verified sa KYC or hindi mo pa nailipat ang iyong Pi sa mainnet, wag pong mag-aksaya ng oras. Sundin po ang proseso bago mahuli sa deadline. Ayan, at ang panghuli ay mag-ingat po sa mga scammers. Ayan, dahil sa hype ay maraming naglalabas po ng fake na mga exchanges or trading platforms na nag-aalok po ng instant cash in or cash out ng Pi coins. Tandaan, kung hindi pa ito listed kay Binance or iba pang mga major exchanges, huwag pong basta-basta magtiwala. Para naman po sa mga crypto traders, mahalaga pong maging updated sa mga susunod na announcements. Dahil kung biglang malista ito kay Binance, maaaring magkaroon po ng short-term price surge na maaaring pagkakitaan ng mga short-term traders. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay mukhang nasa transition phase pa rin ang Pi Network. Kahit maraming sumusuporta rito, hindi pa ito opisyal na kinikilala bilang isang full-fledged cryptocurrency sa mga major exchanges. Dahil dito ay mahalagang maging maingat at mapanuri bilang isang investor. Huwag pong basta-basta magpapadala sa hype, pero huwag ding isantabi ang potensyal nito. Kung naniniwala ka po sa long-term vision ng Pi Network, maghintay ng tamang pagkakataon at tiyaking updated ka sa mga opisyal na announcement. At sa kabuuan, nasa atin pa rin ang desisyon kung paano natin ito gagamitin bilang isang opportunistic trader o isang long-term investor na naniniwala sa future ng Pi Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.